Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa Aklat ng Hebreo at ngayon tayo ay nasa ikalabing isang mensahe na at dahil ito ay ginagawa natin ng serye, wala tayong iniiwanang talata, tayo ay laging bumabalik doon sa mga puntos na ibinibigay ko sa inyo sa nakaraang pag-aaral para makita ninyo yung connection nila sa ating ginagawa. Lagi tayong nakabase pa rin sa konteksto sapagkat yan ay mahalaga sa pagpapaliwanag sa aklat na ito. At sa nakaraan nga ay ginamit natin ang ikasyam na kabanata, kabuuan nito mula talatang 1 hanggang 28 at ako ay nagbigay sa atin ng 5 punto. Agad kong balikan ang mga ito para maalala po ninyo. Mula sa verse 1 hanggang verse 5, the description of the old temple or sanctuary or tabernacle or tent. Yan ang mga tawag sa templo. Sabi ko nga sa nakaraan, nag-evolve ang pangalan nito, subalit ang kalooban at ang mga ginagawa ay hindi nagbago. Ang templo ay may dalawang bahagi, tinawag na first room saka second room o outer room o kaya ay inner room o kaya ay holy place at holy of holies. May mga ilang bagay sa loob ng mga ito, tagalawa po sila. At ito ay nakikita ko kung gaano kahalaga ang templo ng Diyos, ang ating katawan sa kasalukuyan at kung ano ang laman nito. Sa pangalawang punto, talatang 6 hanggang 10, the worship regulations in the earthly tabernacle. The worship regulations in the earthly tabernacle. Sa pangatlong punto, verses 11 to 14, the blood of Christ, ipinakita sa atin kung gaano ito kahalaga. At sa pang-apat na punto, verses 15 to 22, the high priest establishing the new covenant in heaven. At sa ikalimang punto ay verses 23 to 28, the power of Christ's blood. Ang kapangyarihan nito, ano ang nagagawa nito? At yan ang kaibahan nito sa ating ikatlong punto. Ang dugo ng Panginoon ay minsan lamang inihandog at wala na itong kakulangan, pero nais kong ipaalala sa inyo na marami itong kasama. Hindi tayo nilinis lang ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo. Prinobide niya pa ang lahat ng ating pangangailangan para tayo ay makapamuhay sa Kanya. Ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos at ang Kanyang habag. Pero lahat ng ito ay kailangang tugunan sa pamamagitan ng pagsunod kung ano ang nais ng Diyos na gampanan natin. At base rin yan sa ating kaloob mula sa banal na Espiritu. Sa ngayon, sa ikalabing isang mensahe natin, ay kukunin natin ang Hebrews chapter 10 verse 1 to 18. Kalahati ng Kabanata chapter 10. Sapagkat naniniwala ako na hindi natin kayang tapusin pagka ito ay binuo ko. Ang tema natin ay more explanations about the new covenant. More explanations about the new covenant. Nagpapakita ito na napakahalaga talaga na maunawaan ng mga mananampalataya ang New Covenant. Kaya nakakapagtaka ang mga Kristiyano, lalo na ang mga tagapagturo, na walang interes tungkol sa kahalagahan nito. Tandaan ninyo na itong mga Hudyo na ito, kailangan nilang maunawaan ang mga bagay na ito. Gasino pa tayo na wala tayong background sa mga ganito? Sila, mga Hudyo, lahat ng mga kinatipan ng Diyos sa lumang tipan ay mga Hudyo. Bagamat ang mga ilan dyan ay hindi pa sakop ng ethnic division, pero makikita natin ang halaga ng tipan sa Diyos. At lagi ko nga sinasabi na God deals with people only through covenant sapagkat lagi siyang nagbibigay ng pamantayan. Ano ang nais niya? Ibinibigay niya ito sa kanyang mga nagiging katipan at katulad natin na nasa bagong tipan o pakikipagtipan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Kristo ay nandiyan naman ang mga batas ni Kristo na kailangang maunawaan at sundin ng kanyang mga katipan. Lahat ng ito ay marami ang bumabaliwala at ito ay malaking pananagutan ng mga tagapagturo
na hindi interesadong lumalim sa salita ng Diyos. Sa totoo lang, maraming mga iglesia, ang pamantayan nila ay kung ano ang gusto ng tao, kaya gumagamit sila sa pamamaraan ng sanlibutan. Isinasantabi na rin ang salita ng Diyos at sila ay kumukuha na lang dito kung ano ang tutugon sa kanilang mga interes. Nasabi ko sa nakaraan na ang aklat na ito ang talagang kumaklaro sa kaibahan ng Old Covenant sa New Covenant sa lahat ng aspeto. Ipinapakita nga niya ang kaibahan ng mga kinasangkapan ng Diyos sa lumang tipan, mga kinatipan ng Diyos at kung ano ang epekto ng Old Covenant, ang mga provision ay ang mga batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises at ganun din naman ang New Covenant na lahat ay ginampanan ng anak ng Diyos at siya rin ang nagbigay ng mga pamantayan o batas para sundin ng tao. Dito sa ating pag-uusapan ngayon, sa kalahati ng kabanatang ito, ay magbibigay lamang ako ng tatlong sub-themes. Hindi na rin natin babasahin ang kabuuan ng talata na ating gagamitin. Pero yan po ay babasahin ko bago ko ipaliwanag at pagkatapos ay bibigyan ko rin kayo ng tema para madali ninyong masundan. Mga kapatid, ito ang challenge ko sa inyo. Kung kayo ay gumagamit ng mga online studies, wala pong masama dyan. Pero maging maingat kayo. Hindi dahil sila ay nasa online, ay tama na sila. Mas mahalaga na tingnan din ninyo itong mga ibinibigay ko sa inyo na mga tema at mga insights kung ano ang kaibahan nito sa mga nasa online. So agad tayo pumunta dito sa verses 1 to 4, ang ating unang bahagi. Basahin ko po sa atin. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. Otherwise, would they have not stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once and for all, and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminder of sins. It is impossible for the blood of the bulls and goats to take away sins. Ang tema na ibinibigay ko sa bahaging ito ay some other truths about the Old Covenant sacrifices. Some other truths about the Old Covenant sacrifices. Ito ay aking ipapaliwanag sa inyo ng bahagi para talagang makuha natin ang mga katotohanang nakalagay sa mga talata. Basahin ko muli ang verse 1 and 2 at ganito ang sabi. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never by the same sacrifices repeated endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. Otherwise, would they have not stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins. So sinasabi niya rito na ang kautusan, ibig sabihin ang mga pamantayan at mga batas na ibinigay sa pamagitan ni Moises sa mga Israelita. Yan ang ibig sabihin niyan. At sinasabi niya na sila ay mga anino lamang. Nangangahulugan ito na parang pumapapel lamang sila pero hindi sila realidad na katulad ng Panginoon. Inilalarawan nila ang Panginoon. Siya ang anino ng Panginoon na darating. Balikan ko ang sinabi ng Hebrews 8:5 na ganito. They serve at a sanctuary that is a copy and the shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle, see to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Diyan ay makikita natin na maging si Moises nang ito ay kopyahin niya. By the way mga kapatid, si Moises dito ay parang nakikita ko na siyang unang nakapanood ng TV. Sapagkat pinapaniwalaan ko na lahat ng detalye at
posisyon ng tabernakulo ay kailangan niyang makita at imemorya o kaya ay habang siya ay nanonood nito ay parang iginuguhit din niya. Sinasabi ko lang yan sapagkat mahalaga na dapat ay makuha sana nila ang detalye. Ganon din naman na sapagkat siya ay gumagawa ng larawan o kaya ay anino ng isang katotohanan na mula sa langit. Kaya nga siya ay binababalaan. Sinabi rin ng Colossus 2:17, "These are a shadow of the things that were to come, and the reality, however, is found in Christ." Ayan, ibinigay ko lang yan para makita nyo na ang inilalarawan ng lahat ng yan ay na kay Kristo. Dalawang bagay ang nais kong makita natin na dapat ang mga nananangan doon sa anino ay pinapaniwalaan nila na may dahilan kaya nagkaroon ng anino. Pangalawa ay si Kristo lamang ang katotohanan nito. At isa pa ay hindi na tayo aasa pa ng isang darating sapagkat si Kristo ang kagampan ng mga ito. Tandaan natin ang katotohanan. Ang anino ay mayroong mensahe at dahilan. Hindi sila masama. Minsan ay malaki ang sinasabi nito, pero depende yan sa bumabasa sa aninong yan. Maalala nyo ba na may mga anino na ginagawa sa pamamagitan ng kamay? Mari tayong makagawa ng anino na maganda, mga iba't ibang figura sa pamamagitan ng ating kamay na nangangahulugan yan na pwedeng mabago yung anino kung hindi natin hahanapin yung realidad. Kaya malaki ang problema pag nanangan doon sa anino. Kailangan hanapin yung realidad at yan ay si Kristo. Bakit ko sinasabi ito? Kung marami ay nananangan pa rin sa lumang tipan at ito ay uulitin ko na naman katulad ng pinag-uulit ng author nitong Hebrews na bukod sa iyon ay para sa mga Hudyo at hindi tayo kasali na mga hentil, ay talagang magdudulot yan ng malaking problema sa atin. At sinasabi ko yan sapagkat ang katotohanan marami talaga. Bagamat sinasabi nila na sila ay nasa kay Kristo, subalit ang kanilang hinahanap ay yung anino pa rin. Nandito na nga yung realidad. Bakit hindi pa tayo bumuo dito sa realidad? Bakit pa tayo pumunta doon? Sa bagay na malaki ang kamalian ng mga Hudyo. Ano ang ibig sabihin niyan? Malinaw sa ating nakaraang mga pag-aaral na yung kautusan ay hindi nakayanan ng mga Hudyo dahil may kakulangan. At ako'y naniniwala na sa habag ng Diyos kaya niya ibinigay ang New Covenant para tayo ay pumasa naman. Mamaya makikita natin kung gaano kaganda ang New Covenant. Alam niyo mga kapatid, ito ang dahilan. Kaya ako ito pinagdidiinan dahil matagal din ako sa kinaroroonan ng marami ngayon. Matagal akong halo-halo rin ang aking itinuturo. Hindi ko ito naunawaan sa tagal kong magpastor. Ito ay habag ng Diyos sa akin at kung ako ay mananahimik at walang magsasalita, alam ko na ito ay malaking pananagutan sa aking bahagi. At sana po ay unawain ito ng mga tagapagturong katulad ko. Dahil nga sigurado ko na gagawa ang dyablo ng paraan para ito ay tanggihan ng marami. At yan ay dahil lamang sa mga pakinabang sa mundong ito, lalo na sa kaperahan at sa kanilang mga karangalan. Yan ang nakikita kong malaking dahilan kaya tinatanggihan ng marami ang New Covenant. Magpatuloy tayo. Different in effect. Basahin ko po ito. The intentions of the sacrifices was to deal with sin. And the sacrifices under the old covenant could not truly take away sin. The repetitions of sacrifices shows the inherent weakness and thereby failure or failed to bring the required perfection.
Punta tayo sa verses 3 and 4. But those sacrifices are an annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Tingnan niyo mga kapatid. Every repeated sacrifices was a reminder of sin. Parang imagine ninyo ang katotohanan ito. Napupunta ka sa sanlaan, magbabayad ka para sana mabawasan ang iyong penalty. Pero pagdating mo doon sa sanglaan ay sasabihin sa iyo, wala pa ring nababawas sa inyong pagkakautang. Inilalarawan ko lang po yan sa ating kalalagayan dito sa lupa tungkol sa epekto ng mga handog na hayop para sa kasalanan ng tao. Pero ang higit sa lahat ay dapat nating maisip na dahil nga doon sa mga dugo ng hayop na yon ay naaalala ng Diyos yung mga naging kasalanan hanggang sa pasimula. Walang nababawas pero marami ang naidadagdag. Sapagkat yan ang sinasabi niya rito, nagiging paalala ang mga handog na yon sa kasalanan sa Diyos. Linawin ko ng konti ang bagay na ito. Ang dugo ng mga hayop sa Old Covenant ay ipinantatakip lamang sa kasalanan. Hindi siya nakakalinis na katulad ng dugo ng Panginoong Hesukristo, kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. At maaari kong sabihin, mga dugo ng hayop na nagtatakip sa kasalanan ng sanlibutan. Parang itinatago lamang every time na maghahandog para sa kasalanan ng mga tao at binubuksan ng Diyos yung dati ay umaalingasaw ang baho ng dati at nadadagdagan ang pagkamuhi ng Diyos sa mga ito sapagkat hindi nga nakakalinis ng kasalanan. Isang bagay pa na maaari kong ilarawan dito ay ang pagbabayad ng piyansa sa hukom. At pagkatapos ay sasabihin pala ng hukom na yon, pagbabayaran mo pa rin ang iyong mga kasalanan. Okay ba yung halimbawa kung yan? Nagbayad ka na nga ng piyansa, nagbayad ka na nga ng katubusan pero wala pa ring bawas ang iyong kasalanan? At isa pa mga kapatid, dahil sa mga handog na ito, dito nagkapital ang mga relihiyoso para kumita. Sa dami-dami nito, na-convert na naman ito sa pagkakitaan ng mga relihiyoso. Naamoy niyo ba ang ibig ko sabihin? Na maging sa ating kapanahunan, ang pagiging relihiyoso ay na-convert na sa pagkakakitaan. Sana po ay unawain niyo ang katotohanan yan. Hindi ko sinasabing masama ang pera at hindi involved ang pera sa gawain ng Diyos. Pero sadyang may mga parang mga gawain na nagtatayo ng negosyo para ito ay malaking pagkakitaan para sa kanila. Punta tayo sa ikalawang bahagi. Sa verses 5 to 10, basahin ko po. Therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am, it is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. First he said, sacrifice and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Then he said, here I am, I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Ang tema natin dito ay the Son's Sacrificial Offering. The Son's Sacrificial Offering. Ang bahaging ito ay ibinigay para pagkumparahin yung mga sakripisyo o paghahandog na ginagawa ng mga pari, saserdote doon sa Old Covenant. Ikinukumpara ngayon dito sa ginawa ng Panginoon. At kung pansinin ninyo, yung pagkabanggit ko ay offering lang, isa lang.
offering. Walang S. Sapagkat minsan lamang nihandog ng Panginoon ang kanyang banal na dugo. Isa-isahin natin ang mga talata. Sinabi ng verse 5, Therefore, when Christ came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Pansinin niyo ito. Sinabi niya, when Christ came into the world. Ano ang ibig sabihin niyan para sa inyo? Yan ay nangangahulugan na hindi siya galing dito sa lupa. Alam natin ang katotohanan, galing siya sa langit. Dapat nating maunawaan yan sapagkat nangangahulugan ito na walang magagawa ang tao o kahit sino man sa mundong ito para magkaroon ng solusyon ang kasalanan. Kaya isipin ninyo yung mga pinanananganan ng mga tao na relihiyon, grupo, samahan at ang kanilang mga founder. Lahat yan ay galing sa lupa. Malalako rito nung i-announce ang pagdating o kapanganakan ng Mesyas sa Lucas Kabanata 2 ay sinabi ng anghel, I bring you good news of great joy. Ang nag-announce ay tagalangit, pero kinasangkapan ang mga willing na tao sa mundong ito. Sinabi pa ng James 1:17, Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ano sinasabi ni Santiago rito? Pinatutuhanan niya na tanging galing sa langit lang ang mga mabuting kaloob galing sa Ama. At medyo na i-relate ko sapagkat nabanggit niya yung shifting shadows. Shifting shadows sapagkat kanina ay nababanggit yung ang kautusan ay anino lamang ng darating. Pakinggan niyo ang katotohanan ito. Sinabi ng Panginoon that He came and that is because nothing satisfies God from this world. Walang makakatugon sa kasiyahan ng Diyos dito sa lupa. Punta tayo sa verses 6 to 8. Verses 6 to 8. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, Here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. First he said, Sacrifice and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Ito po ang nakikita ko rito. More animal sacrifices would not please God. It reveals multiple of sins. Sinabi ko pa, instead of aroma, they stink. Umaalingasaw yung tinakpan kasi hindi nalinis. At habang sinisikap ng mga tao at ng mga saserdote ang maraming handog, ay lalong nag-i-stir sa galit ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos. Parang mas maganda pa sana kung walang handog sa taon na ito. Ibig sabihin ay nakaiwas ang mga tao na ungkatin yung mga dati nilang kasalanan. Pag binasa ninyo ang Exodus chapter 29, lahat ng mga paghahandog na ito ay para sana malugod ang Diyos. Pero ang problema nga dyan ay ang pagdami ng mga handog na ito ay nagpaalala sa mga tinatakpang kasalanan. At sa pagkakataong yan ay maalala ko yung plinano ni Saul na bigyan ng handog ang Diyos. Ang kwento nito ay mababasa sa 1 Samuel chapter 15. Ikwento ko ng konti sa inyo. Ang Diyos ay sinabihan si Propeta Samuel na sabihan si Saul na pumunta sa mission. Ang mission niya ay sirain ang kabuuan ng mga Amalesita. Ang dahilan ay sapagkat may ginawa sila laban sa mga pinili ng Diyos. Ano ang ipinagutos ng Panginoon sa kanya? Sinabi nga na ito ay totally destroy them. People, animals, and possibly every properties or belongings they have.
Pagkatapos ay sinabi ng verse 9 ng ganito, 1 Samuel chapter 15 verse 9. But Saul and the army spared Agag, yan ang hari nila, and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. These they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak were totally destroyed. Ituloy ko pa sa verses 10 and 11. Then the word of the Lord came to Samuel, I regret that I have made Saul king because he has turned away from me and has not carried out my instruction. So, dito ay makikita natin ang mga katotohanan sa ginawang ito ni Saul. May maganda siyang intensyon kung bakit siya nag-iwan ng mga matatabang hayop kasama na ang hari. Ano ang utos ng Panginoon? Ang utos ng Panginoon ay lipulin lahat, ubusin talaga, i-extinct niya ang lahi ng mga malisita at lahat ng kanilang mga palatandaang nabuhay. Buburahin niya. Yan ang mission ni Saul na galing sa Diyos. Pero ang naging problema ni Saul ay hindi niya sinunod ang Diyos. Number 1, bakit niya ginawa ito? Sapagkat inisip niya yung mga pakinabang sa mga ito, lalo na kay Agag at yung mga hayop na yun. Marahil ay rason na lang yung ihahandog sa Diyos. Pero kung gagawin man niya yon, wala na. Hindi na nalugod ang Panginoon. So tandaan nyo yung salitang pakinabang. Sapagkat nakikita ko, marami ay ayaw talagang magbago at patungo sa New Covenant ng buong buo dahil sa mga pakinabang sa Old. At ulitin ko na naman, yan ay sapagkat sinabi na ng Panginoon sa Lucas 5:37 hanggang 39 na mas gugustuhin talaga ng tao yung mga nasa Old Covenant. Pangalawa na makikita natin dito ay ang katotohanang mas nais ng Diyos ang pagsunod. In obedience, they can express their faith, genuine faith. Pero yan ay hindi ginawa ni Saul. At alam niyo mga kapatid, sa panahon natin, mas pinangingibabaw ng maraming tagapagturo ang halaga ng prayer, ng worship, ng fasting, ng giving, ng dancing at kung ano-ano pa sa mga churches. Bibihira kayong makarinig na inuutos ang obedience kay Christ. Nababanggit nila yung salitang obedience pero hindi nila alam ano bang susundin. At karamihan pa nga ay susundin yung mga utos, mga batas na ibinigay kay Moises. Kayo yung mga nangangaral ng mga tithing na gagamitin ng Malakias, Leviticus chapter 27. Yan ang mga palatandaan na pinipili ng mga taong ito ang luma dahil may mga karnal na pakinabang. Gusto kong linawin sa inyo, hindi ako laban sa prayer, sa worship, sa fasting, sa giving, pero kung hindi mo sinusunod ang mga batas ni Kristo, walang kwenta lahat ng mga yan. At yan ay maalala ko yung sinabi ni Samuel ulit kay Saul sa verses 22 and 23, basahin ko po. 22 and 23. But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry, because you have rejected the word of the Lord. He has rejected you as king. Naku po, makikita ninyo yung bigat ng hindi pagsunod sa Diyos at pipiliin ang mga sacrificial offerings katulad ng nababanggit ko. Ang dami mga kapatid ay minamanipula ang Diyos sa pamamagitan ng mga sinasabi ko na prayer, worship, fasting, giving, dancing o kung ano-ano pa. Pero pagdating sa pagsunod sa mga batas ni Kristo, hindi nila ginagawa. Ang problemang malaki. Kasi aakusahan na naman ako ng judgmental ay ang totoo na hindi nila pinagkakainteresan
na ito ay pag-aralan sapagkat sinabi, go and make disciples, followers, teaching them to obey everything I have commanded you. They talk too much about discipleship, but they have given a meaning of that disciple for their own benefit. Nakita mo na ang katotohanan yan. Binigyan nila ng kahulugan ang disciple o discipleship ng para sa kanilang iglesia, para sa pastor, ganyan ang ginawa nila. Hindi na talaga tinuturuan na mabuhay sang-ayon sa mga batas ni Kristo para sila'y mahubog sa wangis ni Kristo. Balik tayo sa chapter 9 verse 10. Then he said, that is Christ, here I am, I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second. So diyan ay makikita natin ang willingness ng sacrificial lamb. Pero naniniwala ako na hindi lamang doon sa pagnanais na ihandog ang kanyang sarili dahil wala ngang karapat-dapat at walang katanggap-tanggap, walang kinakalugdan ng Diyos, walang ikinatutuwa ang Diyos, kundi maging ang kanyang pagsunod sa Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kaya sinabi niya sa aklat ng Juan, I have not come to do my will, but to do the will of Him who sent me. At alam natin na maraming dahilan ang pagparito ng anak ng Diyos hindi lamang para sa kamatayan na handog para sa ating mga kasalanan, kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Siya ay naging masunurin. Nasabi ko nga sa mga ilang itinuturo ko na ang pagiging masunurin ng Panginoon ay halimbawa rin sa atin, modelo sa atin, sapagkat sa langit ay nakaranas ang Diyos ng pagsuway, pagrebelde sa pamamagitan ng dyablo at ng kanyang mga demonyo. Kaya nga sinasabi ko na kapag ikaw ay pasuway dito sa lupa, hindi ka tatanggapin sa langit. Basahin nyo, Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Ulitin ko, Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Kung ikaw ay pasaway, hindi espiritu ng Diyos ang nasa sayo. Espiritu na kumokontrol sayo ay espiritu ng dyablo. Ang espiritu ng Diyos na nananahan sa tao ay tuturuan at tutulungan sila ng espiritu ng Diyos na sumunod sa mga batas ng Diyos. Pangako yan sa Ezekiel 36:24 to 27. Ezekiel 36:24 to 27. Ulitin ko lang mga kapatid, kung espiritu ng Diyos ang nasa isang tao, magiging masunurin siya sa mga batas ni Kristo. Kaya yung mga iglesia na hindi nag-aaral ng mga batas ni Kristo o kaya mga relihiyon na hindi nag-aaral ng mga batas ni Kristo, kayo na nga ang tanungin ko, sa palagay nyo, sino ang kumokontrol sa kanila? Espiritu ng Diyos? Ano sa tingin ninyo? Bahagi pa ng sinabi rito sa verse 9. He sets aside the first, that is the first covenant, to establish the second. Ibig sabihin, isinantabi ng Panginoon yung old covenant at itinalaga niya o itinatag niya ang new covenant. Malinaw yan dito. Kaya please sa mga hindi po new covenant ang pamantayan ng kanilang iglesia. Ibig ko sabihin mga kapatid, yung buong buo. Kasi ang daming gumagamit ng new covenant. Hindi naman yung buo. Mula pa lamang sa pundasyon nito, ang tunay na kapanganakang muli, pag hindi yan nangyari sa isang tao, magiging counterfeit yan. Ang dami ngayon nagsasalita ng New Covenant, Christ-likeness, walang pundasyon. Hindi talaga nagpasimula sa pagdating ng Espiritu ng Diyos sa kanila dahil sa ibang mabuting balita. Nawa po ay naunawaan niyo itong mga sinasabi ko. Punta tayo sa verse 10. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. So tignan nyo, only in the new covenant, yung will dyan ay covenant yan. Salitang will ay equivalent sa covenant. At makikita nyo, only through the new covenant, a person can be made holy. Kaya dyan, babalik ulit doon sa proseso ng born-again experience
na nakakabit sa tamang ebanghelyo. Hindi easy gospel, hindi tanggapin si Jesus, hindi kung ano-ano lang para madala sa church, kundi talagang ma-born again. At yan ay makikita sa aklat ng mga gawa sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng banal na Espiritu, hindi pa yan sa panahon ng Panginoon Jesucristo rito sa lupa. Punta tayo sa verses 11 to 18. Basahin ko po. Day after day, every priest stands and perform his religious duties again and again. He offers the same sacrifices which can never take away sins. But when this priest has offered all-time one sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God. And since that time, he waits for his enemies to be made his footstool. For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. The Holy Spirit also testifies to us about this. First, he says, "This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them in their minds." Then he adds, "Their sins and lawless acts I will remember no more. And where these have been forgiven, sacrifice for sins is no longer necessary." Muli utay-utayin natin itong mga talata. Sinabi niya, day after day, priest stands and performs his religious duty. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. So makikita natin yan, anuman ang sipag ng mga saserdote, walang mangyari. Pag binunot nila yung damo, mamaya-maya lang ay tutubo dahil hindi nauugat na katulad ng ginawa ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ng verse 12, "But when these priests had offered for a time one sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God." Una ay yung sinabi na, when this priest, isa lang, single, ang Panginoon yan, has offered for all time the sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Muli dito ay binabanggit ulit yung pag-upo ng Panginoon pagkatapos na i-execute, i-establish ang new covenant, inihain ng kanyang dugo, siya ay naupo sa kanan ng trono. At yan ay napakahalagang bagay sapagkat ipinapakita niya na tapos na ang kanyang trabaho. Minsan lamang. At hindi lamang siya ang satisfied, kundi ang Ama hindi na nagre-require ng ano paman. Kaya nga kung may maghahandog o paghahandog pa para sa kasalanan ng tao, yan ay karumaldumal sa Diyos. Kung may ginagawa man ang Panginoon sa ating kapanahunan, yun ay para mamagitan siya. He intercedes for us. He is our mediator and advocate. Ano ibig sabihin yan? Para natin siyang abogado doon. Ipinagtatanggol tayo sa ating mga pagkahulog sa kasalanan. Pero bago yon ay ipinapanalangin niya tayo. What a wonderful high priest we have in heaven. Pero kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay-bagay na sang-ayon doon sa luma, ay huwag mong asahan na ito ay ginagawa ng Panginoon sa iyo o para sa iyo. Huwag kang umasa. At gusto ko lang sabihin dito, tandaan ninyo ito mga kapatid, doon sa mga pinagkakakitaan ng gawain, naging negosyo, inaangkin ang mga respeto at karangalan mula sa tao. Magugulat kayo pagdating ng araw sapagkat hindi pala umubra itong mga ginagawa ng Panginoon para sa atin sapagkat hindi dahil sa hindi niya tayo mahal, kundi dahil tinatanggihan ng mga tao ang kanyang ginawa, nanangan sila sa luma at yan ay parang pagre-reject sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, noong ang Panginoon ay inangkin niya na darating ang panahon na mauupo siya sa kanan ng Ama. Basahin natin ang kwento sa Marcos Kabanata 14, talatang 61 hanggang 65. Makita natin kung ano ang implikasyon nito sa mga religious leaders. Sinabi doon, bahagi ng 61, "Again the high priest asked him,
Are you the Messiah, the Son of the Blessed One? I am, said Jesus. And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. The high priest tore his clothes. Why do we need any more witnesses? He asked. You have heard the blasphemy. What do you think? They all condemned him as worthy of death. Then some began to spit on him. They blindfolded him, struck him at the feast, and said, prophesy. And the guards took him to beat him. Diyan natin makikita kung ano ang ibig sabihin na maupo ang anak ng Diyos sa kanan ng trono ng Ama. Nangangahulugan yan para sa mga religious leaders na nakakaunawa ng higit sa atin kung ano si Kristo kapag inaangkin niya ang mga ilang titulo doon sa langit. Alam nila na yan ay pag-angkin na siya ay Diyos at dahilan para siya ay patayin. Sinabi sa verse 13, and since that time he waits for his enemies to be made his footstool. Alam niyo, hindi yan aangkinin ng maraming nagsasabing Kristiyano na sila ay kaaway ng Diyos. Kaya nga may kanta na, I am a friend of God, I am a friend of God. Isa lang ang friend ng Diyos na binanggit sa Biblia, si Abraham. Abraham was a friend of God. And it is because of his obedient faith. Kaya ganon, sacrificial faith. Pag-aaralan natin yan sa chapter 11, si Abraham. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Dahil kay Kristo, naging kaibigan tayo ng Diyos. Dahil pinatawad tayo ng Diyos. Pero kung tayo ay bumabalik sa masamang gawi, sa paggawa ng mga kasalanan, ano sa tingin niyo? Kaibigan pa rin tayo ng Diyos? You are my friend if you do what I have commanded you. Hindi nga pinagkakabalahan yung mga batas ni Kristo. Paano ngayon yan? Punta tayo sa verse 14. For by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Alam niyo, ang maganda sa handog na ito ay galing nga sa Ama. Sapat siya sapagkat galing siya sa Diyos. Ulitin ko na sapagkat kung anuman ang galing sa tao, hindi yan nararapat. Pero bukod doon naman ay huwag nating kalimutan ang pamumuhay ng Panginoon. He became unblemished through the help of the Holy Spirit. And that is the result that we have been made perfect. Ngayon mga kapatid, tandaan niyo ito. Dalawa ang bahagi ng perfection ng mga Kristiyano. Una, pag tayo ay sumampalataya, o pag sinabi ko yan, kasama dyan ang pagsisisi at pagpapabautismo para tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos dahil yun ang palatandaan na nilinis tayo ng Diyos. Tayo ay tinanggap ng Diyos. Pero hindi natatapos doon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Aim for perfection. Sabi naman ni Apostol Pablo, alam nyo, marami ngayon nanginginig sila sa salitang perfection. Ibig sabihin, ino-object nila yung plano, nais ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Kinikriticize ng marami ang perfection. Kamakailan ay may nabasa ako na post ng pastor na kinikriticize niya yung perfection. Kung hindi ka perfect, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Hindi ko sinasabing perfect ka ngayon, pero kailangan ay 100% ang puso mo na nagnanais na maging ganap sa mata ng Diyos. Wala tayong choice dyan. Wala kang choice. Pero the fact na yan ay kinikriticize mo ang perfection, ibig sabihin, kalaban mo na ang Panginoon dyan. Bahala ka sa buhay mo kung hindi ka umayos. Pero ito naman mga kapatid, paano natin malalaman na we are being perfected by God? Isa lang naman yan eh. Alam mo na nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, you abhor sin, ayaw mo na sanang magkasala, gusto mong gumawa ng tama, nauuhaw ka sa tama, nauuhaw ka sa salita ng Diyos. Yan ay palatandaan ng pananahan ng banal na Espiritu. Hindi yung perfect ka na, but you have to aim for perfection. Sinabi yan ni Pablo sa mga taga-Korinto, hangarin ninyong maging ganap kayo. Basahin ko yung mga last verses natin. 15 to 18. The Holy Spirit also testifies to us about this. First, He says,
This is the covenant I will make with them after the time, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Yung palang kausap nila o nangungusap sa kanila sa Jeremiah 31 to 34 ay ang banal na Espiritu. Pero hindi natin may kakaila because God is a triune God. Father, Son, and the Holy Spirit. Kung yan ay sasabihin ng Ama, walang problema. Kung yan ay sinabi ng anak, walang problema. Ngayon ay sinasabi na ang nangusap pala doon ay ang banal na Espiritu. No problem. They are all one. And their objective is to save people. 17. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. And where days have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Ito ang New Covenant. Kakalimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Walang umaalingasaw. Ang naaamoy ng Diyos ay aroma ni Kristo sa atin. Naamoy ba yan ng Diyos sa iyo, kapatid? Nawa nga po. At sinabi pa, and where this have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Tapos na, mga kapatid, tinapos ng ating Panginoon Kristo. Sumunod ka lang, huwag ka nang magpapakasakit para malugod sa iyong Diyos. Sumunod ka lang. Yun ang mahalaga sa Diyos. Magtatapos po ako sa katotohanan ito. Pag binasa niyo ang aklat ng Leviticus, napakahirap basahin yan. Napaka-boring. Ganyan ang tingin ko noon sa aklat na yan. Pero sana mabago ang pananaw ninyo na kapag binasa ninyo ang aklat ng Leviticus, ganito pala kasinsin, kahirap ang ginawa ng Panginoon para sa akin. Yan ay para pahalagahan natin ang kanyang sakripisyo. At dapat ay magpasalamat tayo sapagkat yung sobra-sobrang paghahandog doon sa dami na tila nakakasakit sa ulo, tinapos ng Panginoon para sa akin. Ang tanong ko lang ay, are you in the new covenant? If not, you are under the old. Idinagdag mo lang si Kristo sa iyong paniniwala sa Diyos at yan ay malaking problema. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Patuloy po tayo na magtiyaga sa ating ginagawang pag-aaral. Samahan niya nawa tayo. Amen.